paano ba sagutin itong awit 115:4-8? Very, kasi ito yung laging ginagamit ng mga protestante laban sa atin, lalo na lagi naririnig sa bibig ni Archianides. Ngayon, paano ba natin sagutin ang talatang ito kapag ginamit ng ibang sekta? Yung kanila ginagamit kasi is ang dating Biblia, awit 115, no? Ito, awit 115 verses 4-8. Ito yung kanilang ginagamit. Kita ko sa inyo, no? Sabi ito ganito, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangagkakakita. Sila may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Inangagsasalita man sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawal tumitiwala sa kanila. Ito yung talatang paboritong gamitin ng mga protestante kapag ang tinatalakay ay rebulto. Pero ang tanong, paano ba natin sagutin ang talatang ito? Simple lang naman. Ating simulan sa uno. Yan, una tayo. Huwag sa amin, o Panginoon. Huwag sa amin. Kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan. Ang nagsasalita rito, isang mananampalataya. Naniniwala sa Diyos. Ang nagsasalita rito. Sabi niya, huwag sila ang parangalan, kundi ang Panginoon ang dapat parangalan. Dahil sa iyong gagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. So, itong nagsasalita rito is a believer. At this time, sigurado ako, Israelita ito. Sa panahon ng awit, ito ay ang Israel lamang ang kanyang bayan. So, naniniwala ako ito ay bahagi ng kanyang bayan. Kung saan sabi ng mga Bible scholars, si Prophet David ang author at ang nagsasabi sa awit 115 ng 1 hanggang buong chapter, no? Sabi dito, huwag sa amin, o Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. 2. Bakit sasabihin ng mga bansa saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? So dito, maliwanag dito kung ating uunawain, may binabanggit ang author na mayroon silang nakakausap na taga-ibang bansa. Bakit sasabihin ng mga bansa? So, ibig sabihin, may nagsasalita na taga-ibang bansa, pinakausap yung author ng awit 115. At ang tanong, nasaan ang inyong Diyos? Hinahanapan sila, nasaan ba ang Diyos nyo? Kasi itong mga taga-ibang bansa kasi, ito yung mga taga-ibang bansa, yung to see is to believe. Pag wala silang makita, they don't believe. Pero pag may nakikita sila, they do believe. Saan ba ang Diyos nyo? Sabi ng mga taga-ibang bansa. Sumagot yung author, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So ang sagot ng author, ang Diyos namin nasa langit. Ginagawa niya lahat ng gusto niya. Tanong, hindi ba ay mga Katoliko, pag tayo nagdasal, Ama namin na nasa langit ka? Wala naman tayong dasal. Ama naming rebulto ka? Tignan nyo, wala tayong dasal.
na Ama naming rebulto ka. Ang ating dasal, Ama namin na nasa langit ka. Gets? Gets? Ama namin na nasa langit ka. Ganyan ang dasal na naririnig sa bibig ng mga Katoliko. Kung baga, tayong mga Katoliko ay nakahanay sa pananampalataya ng author na ito. Sapagkat ang Diyos ng author na ito ay nasa langit at kaya niyang gawin ano man ang kanyang gustuhin. Ang Diyos naman ng Katoliko, nasa langit din. So, wala sa rebulto. Ha? Wala sa rebulto. Hindi turo ng Katoliko na ang rebulto ay Diyos. Kaya kung turo pa ng Katoliko na ang rebulto ay Diyos, dapat sana Ama naming nasa rebulto. Ganun sana, di ba? Hindi. Walang Katolikong nagtuturo na ang rebulto ay may pagka-Diyos. Walang turong ganyan ng Katoliko. Kahit sa Catechism of the Catholic Church, walang mababasa doon na Diyos ang mga rebulto para sa Katoliko. Walang ganon. Wala. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa mga aklat ng Katoliko, dokumento Katoliko, walang ni isa man nakasulat dyan na ang mga rebulto ay Diyos sa Katoliko. Katunayan, maraming beses na namin niyang hinamong itanong sa mga protestanteng kumukontra. Meron ka bang maipakita na meron kaming aral na nagsasabing Diyos namin ang aming mga rebulto? Diyos namin ang aming mga rebulto. Ang sagot ni Archianides, wala sa mga libro nyo. Wala sa mga libro nyo. Nasa Bible. Nakapagtataka itong mga protestanteng ito. Lagi nagsasabi, walang Katoliko sa Biblia. Walang Catholic sa Biblia. Sabi ng mga protestante. Pero, pag rebulto ang topic, nasaan sa aklat Katoliko, nagtuturo kami na ang mga Katoliko, Diyos nilang rebulto nila. Sabi ng mga protestante, nasa Biblia. Ano ba talaga totoo? May Catholic sa Bible o wala? Sabi nyo wala. Ba't rebulto, pag rebulto pinag-uusapan, sasabihin nyo nasa Biblia? Kakalito itong mga protestanteng ito, ano? Ano siya? Kapag ang pinag-uusapan is Iglesia, wala sa Bible lang Catholic. Kapag rebulto pinag-uusapan, nasa Bible pala ang Catholic. Sabi niya yun, nasa Bible. Sabi ni Archianides. O sige, saan sa Bible mababasa na ang mga rebulto ay Diyos sa mga Katoliko? Walang may pagitan. Sabi lang, yan o, Habakuk 2:8. Ano, Habakuk po yun? O, tinan nyo dyan, tinan nyo. Sa Jeremias, bakit may Katoliko na ba ng panahon yan? Ano ba naman itong mga ano na ito, mga protestanteng ito, nakakalito yung kanilang stand. Ano ba talaga totoo? Ano talaga totoo? May Katoliko ba sa Bible o wala? Pag kayo nagsabi, pag iglesia ang topic, wala sa Biblia. Pag larawan ng topic, biglang nandoon sa Biblia. Ano ba naman itong mga taong ito? Ngayon, ating balikan talata. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Okay. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Next na talata. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ito na, ang sabi ng author, yung mga taga-ibang bansa ay mayroong mga kinikilalang Diyos. Ayan. Mayroong mga kinikilalang Diyos.
Kaso, yung kanilang mga Diyos na kinikilala, yari ng kamay ng mga tao. Yung kanilang Diyos. Ating basahin ito sa magandang balita, Biblia. Ang sabi sa verse 4, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Ano mo na? Yung kanilang mga Diyos, gawa sa pilak at ginto. Yung kanilang mga Diyos ay gawa sa pilak at ginto. Yan tanong, kapag sinabi ba na Katoliko, Ama namin na nasa langit ka, yun bang Ama namin na sa langit ka, gawa ba yun sa pilak at ginto? Pag sinabi ba ng Katoliko, Ama namin na nasa langit ka, yung amang bang yun gawa ng kamay ng tao? Hindi. Napakaliwanag. Nasa mga langit. Nasa mga langit. Walang yari ng kamay ng tao na nasa mga langit. Walang pilak at ginto na rebulto na nasa mga langit. Wala. Kaya itong mga protestanting ito, talagang mga bintangero. Napaka-bintangero. Ayaw pang umamin na mga bintangero. Kung totoo, talagang sila ay mga bintangero. Nasa kanilang gawain, nasa kanilang kilos, na sila ay mga bintangero. Hindi naman natin turo na Diyos ang ating mga rebulto. Kasi pag ating tinuturo na Diyos ang ating mga rebulto, para sa kanila, mga Diyos-Diyosan yan. Ganun yun. Kung ating itinuturo na Diyos natin ang rebulto, para sa author nito, Diyos-Diyosan ito. Bakit? Alam niya kung ano ang tunay na Diyos. Alam niya. Kaya ang tawag ng mga believer sa mga kinikilalang Diyos ng mga taga-ibang bansa na gawa ng kanilang kamay, ang tawag ng mga believer dyan ay Diyos-Diyosan. Ang problema ngayon, yung mga nagkiklaim ngayon ng mga born-again Christians, walang utak. Walang mga utak. Akalain mo naman sabihin Diyos-Diyosan wala naman tulong Katoliko na Diyos ang mga rebulto? Sabihin niyo mga Diyos-Diyosan? Ang kanilang sinasabi, kaya Diyos-Diyosan yan kasi yari ng kamay ng tao. Mali! Nagpagawa ang Panginoon ng rebulto kay Moises. Exodo 25:18, nagpagawa ang Diyos ng rebulto kay Moises. Sabi nila, bakit? Nasa baba yun? Hindi ba't yun napunta sa pagsamba? Paggawa pa lang tayo, paggawa pa lang. Ay, hindi naman kayo inutusan dun Hindi naman issue kung sino inutusan Ang sabi kasi, kapag yari ng kamay ng tao, Diyos-Diyosan ka agad. Yun ang sinasabi nila, di ba? Di naman issue dito kung sinong inutusan. Kasi kahit sino pa inutusan, as long as ang inutusan tao at gumawa ng rebulto, yari ng kamay niya, sa kanilang kategory, ang Diyos-Diyosan, yari ng kamay ng tao, therefore, Diyos-Diyosan yun. Ba't bigla na pupunta sa argumento na na hindi ka naman inutusan Kahit sino pang inutusan. Kapag tao ang gumawa, sa kanilang unawa, ano ba ang Diyos-Diyosan? Gawa ng kamay ng tao. Yung rebultong kerubing, gawa ng kamay ng tao yun ba't hindi naging Diyos-Diyosan sa kanila yun? Nakita nyo? Nakita nyo ang mga kapalpakan ng mga katuruan sa protestante? Ano ba talaga totoo? Bawal ba gumawa o pwede ang gumawa? Bawal gumawa. Gumawa si Moises siya naman yung inutusan wala kang magagawa doon. yung ganyang uri ng reasoning ba? Nakikita mo yung kapalpakan?
Yung kapalpakan. Biglang tatakbo. Sinasamba ba nila yung mismo rebulto? Hindi issue pagsamba rito. Paggawa pa lang tayo. Oh. Ano ba talaga ang Diyos-Diyosan? In terms of rebulto, ano ba talaga ang Diyos-Diyosan? Hindi lang kasi ang rebulto lang ang Diyos-Diyosan. Maraming uri ng Diyos-Diyosan. Maraming uri. Hindi lang rebulto. Ngayon, sinabi, in terms of rebulto, ha? Paano magiging Diyosan ng isang rebulto? Kung yung mismong rebulto, itinuring mo na yun na Diyos. Actually, kung babasahin natin yan sa Isaiah 44:17, ito ang ating mababasa. Nanyo ha? At simulan sa 15 ba yun? Okay. 15 nga, 15. Sabi sa 15 ganito, ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. May taong kumuha ng isang malaking kahoy, yung kalahati ginawa niyang panggatong, yung kalahati ginawa niyang bagay na kanyang sasambahin. Talagang may topak ang taong ito. Ba't niya sasabahin ng isang bagay? Ano kayang uri ng pagsamba ang ginagawa rito? Ito ba'y adoration o ito ba'y veneration? Alamin natin. 16. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, salamat at hindi na ako giniginaw. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran. Ito na yung palpak niya. Yung palang pagsambang ginagawa niya sa isang bagay na kanyang ginawa, ay para ituring itong Diyos. Ginagawa nga niyang Diyos. Napakaliwalang naman dyan, oh. Ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Tanga. Ikaw na nga ang gumawa. Tapos sabihin mo pa yung rebulto, ikaw ang aking Diyos. Talaga napakatanga nun. Ha? Napakatanga. Siya ang gumawa. Dapat ang gumawa, kung may Diyos mo sa dalawa, dapat yung gumawa. Hindi yung kanyang ginawa, yung kanyang nilikha. Inilikha niya ang rebultong ito, tapos sabihin niya yung rebulto niya mismo ang kanyang Diyos, napakatanga nga. Diba? Yan ang ibig ko sabihin. Yung mga Diyos-Diyosan, yun yung mga rebulto na kinikilalang Diyos. Kinikilalang Diyos ng mga rebulto. Halimbawa, magbigay tayo dito, Unang Hari 11:33. Halimbawa ha? Unang Hari 11:33. Anong sabi dito? Sabi ko dito, sapagkat kanilang pinabayaan ako at sinamba si Astaroth na Diyosa ng mga Sidonyo. Sino si Astaroth? Diyosa ng mga Sidonyo. Yan tanong. Si Mama Mary ba Diyosa ng mga Katoliko? Diyosa ba ng Katoliko si Mama Mary? Ating tanungin itong ChatGPT. Maganda ating tanungin si ChatGPT, ano? Wait lang. Ipakita ko si ChatGPT. Wait lang, ha? Okay. Dito kay ChatGPT tayo. ChatGPT. Ang rebulto ba ni Maria ay Diyosa? Ang rebulto ba ni Maria ay Diyosa ng mga Katoliko? Anong sagot ni ChatGPT? Tingnan ninyo ha.
Ang rebulto ba ni Maria ay Diyosa ng mga Katoliko? Sagot ni ChatGPT, hindi. Ang rebulto ni Maria ay hindi Diyosa ng mga Katoliko. Straight to the point. Nakita nyo? Buti pa sa ChatGPT eh. Kahit na robot yan, may utak yan eh. Samantalang ito mga protestante, may utak di naman ginagamit. Oh, kaya ayaw nila si ChatGPT. Kasi nakikita nila na nilalamangan sila sa karunungan. Tayo mga Katoliko, ba't natin gusto si ChatGPT? Ba't natin gusto? Kasi nakita natin na natututo tayo. Sa kanila, ayaw nila kasi nabubuki yung kanilang kasinungalingan. Baliktad, no? Baliktad. Sabi, paliwanag, ang mga rebulto ni Maria sa simbahang Katolika ay hindi sinasamba. Straight to the point. Ito ay mga representasyon o imaheng tumutulong sa mga mananampalataya na alalahanin at igalang ang mahal na ina ng Diyos. Straight to the point. Si Maria, ina ni Jesus, ang turo ng simbahan Katolika ay malinaw. Iisa lang ang Diyos. Straight to the point. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang paggalang o venerasyon kay Maria ay tinatawag sa teolohiya na hyperdulia, na mas mataas kaysa sa paggalang sa ibang santo o dulya. Ngunit malayong malayo sa pagsamba o latria na para lamang sa Diyos. Kita nyo? So hindi Diyosa ng mga Katoliko ang rebulto ni Santa Mary. Samantalang si Astaroth, Diyosa ng mga taga-Sidonyo. O ano pa? Si Kamos na Diyos ng Moab. Si Kamos na Diyos ng Moab. So para sa mga taga-Moab, yung kanilang Diyos si Kamos. Yung Kamos na ginawa nila, ulo, kalabaw, katawan tao. Oh. At si Milcom na Diyos ng mga anak ni Amon. Iba yung kanilang Diyos eh. Itong mga Diyos na ito, ginawa nila ng rebulto. Naging gawa ng kamay ng tao. Oh. At sila'y hindi nagsilakad sa aking mga daan upang gawin ng matuwid sa aking paningin at upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Hindi niyo makikita ba? Bakit tinuring na Diyos-Diyosan ng isang rebulto? Kasi kinikilala itong Diyos. Yun ang naging resulta, yun ang naging dahilan kung bakit tinawag siyang Diyos-Diyosan, kasi kinikilala siyang Diyos ng mga naniniwala dito. Na alam naman ng tunay na believer na hindi mga Diyos yan. Ating basahin yan sa sa Isaiah 44 19 ba yun? Tingnan ninyo sa Isaiah 44:20. 20 ba yun? Oh, ano nyo 4:20. Sabi ganito, how can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? Gaano ba kamay topak ng mga taong ito na nagtitiwala sa isang bagay na nasusunog? Nagtitiwala sa isang bagay na nasusunog? No one can save themselves like that. Don't they realize that the idols they hold in their hands are not really gods? Hindi ba nila nauunawaan na ang mga Diyos-Diyosa na hawak ng kanilang mga kamay ay hindi talaga mga Diyos?
hindi talaga mga Diyos. Bakit? Kasi yung mga humahawak doon naniniwala na yung kanilang hinahawakan, mga Diyos yun. Ang Katoliko ba? May turo ba ang Katoliko na yung rebulto ni Kristo ay Diyos? Ang sagot, wala. O ating tanungin naman sa ChatGPT ang rebulto ba ni Kristo? Maganda lang ang rebulto ba ni Kristo? Ang rebulto ba ni Kristo ay Diyos ng mga Katoliko? Okay? Tingnan nyo. Pwede ko sa inyo Ang rebulto ba ni Kristo ay Diyos ng mga Katoliko? Ang sagot, hindi rin. Straight to the point. Ang rebulto ni Kristo ay hindi ang Diyos mismo ng mga Katoliko. Straight to the point. Ito ay isang representasyon lamang ng Diyos na naging tao. Straight to the point. Sa pananampalatayang Katoliko, ang rebulto ni Kristo ay hindi ang Diyos mismo, Straight to the point. kundi isang paalaala o simbolo ng Diyos na nagkatawang tao, si Jesus. Hindi rebulto ang sinasamba ng Katoliko, kundi ang tunay na Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Straight to the point. Nakita nyo? Ay yung mga ginagawa ng mga Protestante ay isang ebidensya na lahat na naging Protestante ginagawang bintangero. Sino ang dahilan kung bakit naging bintangero ang mga Protestante? Yung kanilang mga pastor na walang nalalaman. Yung kanilang mga pastor na walang kabusugan. At ang mga ito ay nagsilikong daan sa kanilang sariling daan kung saan sila ay nakikinabang. No? Nung ako'y Sabadista pa, nung natuklasan ko ito, nung natuklasan ko ito, tinanong ko yung mga pastor namin Mga pastor namin, tinanong ko, Pastor, lagi na sinasabi na mga Katoliko sumbasamba sa Diyos-Diyosan. Oo, bakit? Sinong Diyos-Diyosan nila? Yung kanilang mga rebulto. Sino doon? Dami ng rebulto Sino doon? Yung kanilang San Pedro. Yung larawan nila ng San Pedro, larawan nila ng Vicente Ferrer. Meron ba turo ang Katoliko na San Pedro ay Diyos? Alam mo, kung hindi yan Diyos-Diyosan, ba't sila lumuluhod sa harapan yan? Sabi ko, wait lang. Ibig mo bagang sabihin na para sa'yo, Diyos-Diyosan, kasi sila ay nakaluhod sa harapan ng rebulto? Ganun ba ibig mo sabihin? Siya, ganun nga! Ibig mo bang sabihin, wala ka talagang ebidensya na Diyos ng mga Katoliko ang kanilang rebulto, bagkus nakabatay ka lang sa nakikita ng iyong mata na dahil sila ay nakaluhod sa kanilang simbahan at may mga rebulto sa harapan, itinuturing mo na yun agad na Diyos nilang kanilang mga rebulto. Yun bang ibig mong sabihin? Ang sabi naman nung aming pastor sa SDA, ganun na nga. Mali yun. Bakit? Ang sabi ni Kristo mismo, atin mo sa inyo yung sinabi ni Kristo, atin mo sa inyo sinabi ni Kristo. Dito tayo sa Biblia sa 1:7:24. Sabi ganito, ito sabi ni Kristo, 1:7:24, sabi niya, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo. Ayon lang sa nakikita ninyo. Kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Ngayon, bilang dating SDA, alam ko
na kapag ako'y huhusga, hindi ko huhusgahan sa nakikita, kundi sa kanilang sa nararapat. Ano yung nararapat? Kung ano ang kanilang opisyal na aral. Doon ko sila huhusgahan. So, yung ginawa ko, pinag-aralan ko ang pananampalatayang Katoliko para pag nakita ko na yun talaga ang diferensya. When the talibong nakita mo ito, na. Ba't hindi talibong? Siya yung nakakatalakayan ko dati. Hindi talibong eh. Wala. Ang sabi ng kanilang aral ganito. Pakita ko sa inyo ha. Tingnan nyo. Ito. Sa paragraph 2132 ng kanilang Catechism of the Catholic Church, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. Ano daw? Ano daw? The honor rendered to an image passes to its prototype. Yung honor na ibinibigay mo sa imahe ay napupunta sa kanyang prototype, passes to its prototype. Hindi siya na dumikit sa imahe, kundi sa prototype niya. Ano yung prototype? Yung inilalarawan niya. Yun ang prototype, inilalarawan niya. Sino yun? Inilalarawan niya. Halimbawa, imahe ni San Pedro. Inilalarawan niya San Pedro. So, yung paggalang mo sa imahe ni San Pedro, napupunta napupunta kay San Pedro mismo. So, lumilitaw na ang bine-venerate mo sa San Pedro mismo. Hindi yung rebulto kasi passes to its prototype eh. Para bang ginawa lang channel no? Sa pamamagitan ng paggalang sa rebulto ni San Pedro na igagalang mo si San Pedro mismo. Para bang yung ano ba tawag dito? Yung picture ng iniibig mong shota mo shota mo. Ganda mo. Yung tanong, sinong mahal mo? Yung picture? Yung nasa picture? Simple lang naman yun, di ba? Lagay mo yung kanya-kanya picture sa kwarto mo. Gusto ko. Pagising ko, ikaw ang una kong makita. Tulog. Pagising. My love! Good morning! Nandun yung litrato ng Shota Gaana. Good morning. Kisa mo yung picture. Damo talaga. Yan tanong, sino yung mahal mo? Yung picture ba? Yung nasa picture? Yung ginagawa mong yun sa picture, saan mo na ipapakita yung pamamahal mo? Sa picture? O saan yung nasa picture? Ganun yun. Yung paggalang na ginibigay yung paggalang na ating the honor rendered to an image passes to its prototype. Passes to its prototype. Hindi siya naiiwan sa rebulto. Passes to its prototype. Ibig sabihin, yung paggalang napupunta sa mismong kinauukulan. Hindi naiwan sa rebulto. Napapasa to its prototype. Passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. Diba? The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration. Not the adoration. Yung ginagawa ng mga tao para sa Diyos, ang tawag doon, adoration. Sa Latin yon, latria. Latria.
Ang ibinibigay sa mga sacred images is a respectful dulya. Kasi yung veneration, dulya yun eh. Dulya. Ang ibinibigay sa imahe na napapasa sa kanilang prototype, sa kanilang inilalarawan, ay yung respectful dulya. Respectful veneration, dulya. At hindi yung latria na para sa Diyos lang. Magsiselos ang Diyos kung yung latria na pagsamba ibinibigay mo sa mga rebulto, dun magsiselos ang Diyos. Ang problema kasi ng mga protestante, wala nang alam sa pinagkaiba ng dulya at latria. Nagmamarunong pa. Yon ang kanilang malaking problema. Ano pa? Religious worship is not directed to images in themselves. Is not directed, naintindihan nyo yun? Is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us unto God incarnate. Bakit? Bakit it will lead us unto God incarnate? Sapagkat yung mga inilalarawan ng rebulto ng mga santo, sila ang tunay na may kabanalan at ang kanilang kabanalan ay nakuha nila dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa madaling salita, sa amabagitan ng mga santong yan, naluluwalhati ang Panginoon. Naluluwalhati ang Panginoon. Walang santo. Yung santo katoliko, walang santo na hindi hindi na ano sa ang kanilang kabanalan sa Diyos. Kapag iginagalang mo ang kabanalan ng mga santo, na igagalang mo yung source ng kanilang kabanalan. May nagtanong sa akin ba, bakit daw sa rosary, napakarami daw yung Hail Mary kisa sa Our Father at Glory Be? Si Mary daw yung ano doon, yung luluwalhati doon. Hindi. Yung sinasabi doon, the Lord is with thee. Ang Diyos ay sumasa iyo. Sa madaling salita, yung nangyayari sa buhay ni Santa Maria, malaking impact yun para sa Diyos. Kaya kapag sinabi, the Lord is with thee, sabihin, naluluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan kay Mama Mary. Naluluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan kay Mama Mary. Kaya napakalaking kasiraan sa ulo na kapag yung Mama Mary, inaalipusta mo. Napakalaking kasiraan sa ulo kung si Mama Mary ay inaalipusta mo. Si Jesus Christ, pinanganak ni Mama Mary yan. Lumaki yan na ilalim sa kautusan. Si Kristo. Nung siya ay malaki na, nasa edad 30 na siya, hindi na siya ilalim sa kautusan. Kasi siya na ay lamang sa kautusan. Pero nung siya ay bata pa, yung minor de edad pa siya, syempre, under ka sa ina mo, yung ina mo under sa kautusan, pati ikaw magiging under sa kautusan. Nung dumating siya sa tamang edad, siya ay lamang na sa kautusan, hindi siya bahagi ng kautusan. Ginawa niya lang yon para yung mga tao, hindi sila maiskandalo na ang anak ni Maria ay papakilalang hindi under sa kautusan. Siyempre, bilang anak na under sa nanay niya, kailangan niya maging under sa kautusan din. So, yung nanay niya kasi under sa kautusan ng nanay niya eh. Ano nangyari? Nasa kautusan, igalang mo nanay at tatay mo. Igalang mo. Kaya yung batang Jesus, talagang malaki ang kanyang paggalang. Kahit na malaki na siya, hindi nawala yon. Tingnan nyo ha. Yung pelikulang Passion of Christ, sa simula pa lang ng pelikula, si Kristo ay gumagawa ng lamesa.
nag-react yung nanay niya kasi yung lamis na ginawa niya sobrang taas. Sobrang taas ng kanyang lamesang ginawa. Doon yung makikita doon kung paano niya mahal ang nanay niya. Ngayon, sabi ng mga protestante, bakit kung ginagalang niya, bakit tawag niya sa kanyang ina, babae o lady? Bakit ganun? Isa na ibig sabihin nun. Sa kanilang kultura, kapag tinawag na lady o senyora, sa Spanish, senyora, pagalang yun. Ang problema kasi sa mga Pilipino kasi, yung ating culture, isinasaksak nila sa Biblia. So, sa ating culture kasi, pag sinabi kasi, hoy, babae ka! Parang inaalipusta. Hoy, babae! Ganon. Pero, sa ibang lugar, pagalang yun. Lady. Lady in red. La 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 la. Out of tune yata ako dun. Hindi yata yung tama ng tono ng Lady in red. Oh. Sa Spanish pa yan, senyora. Senyora. Senyor. Sa lalaki, senyor. Sa babae, senyora. Sa anak na lalaki, senyorito. Sa babae, senyorita. Kapag sinabing senyora, wala ba pagalang yun? Mga protestante, utak naman. Ha? Kaya nga lady, my time hasn't yet come. Lady, especially senyora, yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, sa contemporary English version, ano ang tawag doon? John 2:4, ang sabi dito, Jesus replied, Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do. Yun. Ibig sabihin, ginagalang ni Kristo yung nanay niya. Si Kristo mismo nagpakita ng galang sa nanay niya. Samantalang itong mga protestanteng ito, walang pagalang sa nanay niya. Ha? Walang pagalang sa nanay niya. Kumakalipusta Ha? Tingnan nyo. Sa tradusyon in lingwahe aktual, ito mababasa natin. Jesus le respondió, Madre, ese no es asunto nuestro. Ayunuha iligado el momento de que yo les diga quién soy. Ano daw? Madre. Ano yung madre? Ha? Ano yung madre? Sa atin kasi, pag sinabi kasing madre, walang pagalang yung mga ang protestante, madre yan walang pagalang sila. Pero sa ano pala, sa Israelita pala, madre, ina, nanay, ina. Ayun. Ano ibig sabihin nun? Kaya ito ginagawa ng mga protestanteng ito, yung ginagawa nila, ay isang tanda ng malaking kamangmangan sa Biblia. Ngayon, sa ating balikan yung ating topic natin sa awit 115, 4, no? Awit 115, 4. Ito sabi, gawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. So yung mga Diyos ng taga-ibang bansa ang gawa sa ginto at pilak. Samantalang ang Diyos ng Katoliko nasa langit, hindi siya gawa sa pilak at ginto. Okay? Sa kanilang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Next, totoo nga at may bibig, ngunit hindi nakapagsalita. Sabi ng mga protestante, yung rebulto nyo ba
may bibig. Sabihin mo, itong paano sagutin niya na, yung rebulto nyo ba may bibig? Ito ang sagot. Yung aming rebulto, gaya ng rebulto ng kerubin, may bibig rin. Next question. Huwag mo idamo yung kerubin dito. Bakit? Namimili ka? Ka namimili. Huwag. Kung sasagot, tanong mo ko eh. Sasagot ako ng may kaayusan. Huwag ka mamili. Next question. Yun nga, ang tanong ko, yung rebulto nyo, huwag yung idama yung kerubin nito. Kung isasali ko, pareho rebulto to. Sige, tanong. Ang aming rebulto, gaya ng rebulto ng kerubin sa Exodo 25, 18, ay mayroon ding bibig. Next question. Ano? Hindi na makakapag-follow up yan. Basta every time nagtanong siya, kapit mo yung rebulto sa kerubin, magigiba yung momentum niyan. Magigiba yung momentum niyan. Sabihin mo. Sabi niya, ngunit hindi nakapagsalita. Tama ba? Etong sagot. Gaya ng rebulto ng kerubin na ginawa ni Moises, may bibig, hindi rin nakakapagsalita. Magigiba yung momentum niya. Next tanong. May mata ba yan? Ang sagot. Gaya ng rebulto na ginawa ni Moises, may mata rin. Wala, giba na yung argumento niyan, yung kanyang mga reasonings na may mga mata ba? Nakakakita ba sila? May mata ba? Nakakita ba? Nakakita ba? Sagot. Yung rebulto ng kerubin, may mata rin. Hindi nakakita yon. Katulad doon ang aming mga rebulto. Gaya ng ganun. May mata, hindi nakakita. Sabihin pala, Diyos-Diyosan. Hindi. Maliban na lang kung aaminin mong Diyos-Diyosan ang ginawa ni Moises. Gusto mo dagdagan ko pa eh. Yung rebultong ginawa ni Moises, may bibig, hindi nakapagsalita. May mata, hindi nakakita. May tenga, hindi nakakarinig. May kamay, hindi nakakahawak. May paa, hindi naman nakalalakad. May pakpak pa nga, hindi nakakalipad eh. May pakpak, hindi nakakalipad. But it doesn't follow na Diyos-Diyosan na yun. Hindi yan ang kategory ng Diyos-Diyosan. Ang kategory ng Diyos-Diyosan, kinikilalang Diyos. Kaya nga sabi, ang kanilang mga Diyos ay gawa sa pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng tao. Ang kanilang Diyos, bakit naging Diyos-Diyosan? Kasi kinikilala nilang Diyos. Yun. Ang problema kasi mga protestante kasi, kapag ganyan na, hindi na ginagamitan ng utak, bagkos hinagalingan pa nila ang kanilang strategy kung paano kanila malinlang. Mga manlilinlang yung mga protestanteng yan. Nakita ko yun ako sa Badista. Kinakausap ko sila. Bakit natin sinasabing Diyos-Diyosan? Hindi naman nila kinikilalang Diyos yan. Sabi nila, kung hindi nila kinikilalang Diyos, bakit nila niluluhuran? Bakit niluluhuran? Ang sagot, hindi nila niluluhuran yan. Masakit sa tuhod pag niluhuran yan. Ang ginagawa nila, nakaluhod sila sa kanilang simbahan at may mga nakaharap na rebulto sa kanilang altar. Ang tanong, sa kanilang ginagawa ba, yun ba ay isang tanda na kanilang kinikilalang Diyos ang rebulto? Tanungin nyo ang Katoliko. Ang sagot, hindi. Ito. Ating tanungin si ChatGPT. Ito ChatGPT, mas may utak pa itong robot na ito eh. Para sa talagang tao. Ito ha. Ang pagluhod ng mga Katoliko sa loob ng kanilang simbahan. Kung saan
kung saan sila ay nakaharap sa mga rebulto. Yun ba ay palatandaan na kinikilala nilang Diyos ang mga rebulto? Okay? Ulitin ko tanong ha. Ulitin ko ha. Ang pagluhod ng mga Katoliko sa loob ng kanilang simbahan kung saan sila ay makaharap sa mga rebulto. Yun ba ay palatandaan na kinikilala nilang Diyos ang mga rebulto? Ano ang sagot ni ChatGPT? Hindi. O, tamo? Straight to the point. Ang pagluhod ng mga Katoliko sa harap ng mga rebulto ay hindi nangangahulugang kinikilala nilang Diyos ang mga rebulto. Straight to the point. Paliwanag, ang pagluhod ay isang pagkilos ng paggalang, pagninilay at pananalangin. Hindi otomatikong pagsamba. Straight to the point. Kaso sa mga protestante kasing mangmang, yung pagluhod ay otomatikong pagsamba. Kaya yan ay isang matinding kamangmangan. Straight to the point. Oh, may reklamo kayo? Tawagan niyo ako sa Facebook ko. Tawagan niyo ako, call me my Facebook. Sasagutin ko yung call niyo. Oh. Sabi dito, sa simbahang Katolika, ang pagluhod sa harap ng rebulto ay hindi para sambahin ang mismong rebulto, Straight to the point. kundi upang ipahayag ang debosyon sa Diyos o humiling ng panalangin sa mga santo bilang ating mga kaibigan sa langit. So, bakit kailangan pang manalangin sa mga santo? Mga tao lang yun. Ang tawag dyan, supplication. Nasa Biblia bang supplication? Na. Sa ikalawang Timoteo 2:1 hanggang 2, may supplication doon. Oh. Next, ano pa sabi dito? Ano ang ginagawa ng Katoliko sa harap ng rebulto? Nagdarasal sa Diyos. Kahit sa harap ng rebulto ni Kristo o ni Maria o ng isang santo, ang tunay na panalangin ay itinataas sa Diyos. So, hindi porket nakaharap sa rebulto, ang rebulto ng sinasamba, yan ay isang matinding kamangmangan. Ha? Dahil sa katuruan ng Katoliko, ang kanilang dinadasalan, kahit nakaharap siya sa rebulto, Ama namin na nasa langit ka. Walang dalangin na Ama naming rebulto ka. Ganon. Humihingi ng panalangin, tulad ng paghingi natin ng dasal sa kapwa Kristiyano. Brother, naman. Ano yun? Alam nyo, brother, yung pinsan ko, ano yun? No hospital. Bakit? Na-dengue, kapatid. Na-dengue? Ha? Hala, yung ano niya, na-dengue. Tapos, anong gagawin natin? Tulungan nyo ako, kapatid. Ipagdasal nyo yung kapatid, yung pinsan ko, ipagdasal nyo. Ay, wala problema yung kapatid. Pag-uwi ko sa bayan mo yan, magdarasal ako, pagdasal ko yung pinsan mo. Oh, di ba? Pastor, ano yun? Yung pinsan ko na hospital. Ano nangyari? Umakyat ang topak sa utak. Pastor, ano yun? Pagdasal mo yung pinsan ko, pastor, pagdasal mo? Kay pastor, humingi tayo ng dasal? Ang tawag ng mga protestante dyan, prayer request. Kapag ikaw ba nagsagawa ng prayer request, sino ang gusto mong manalangin para doon sa doon sa ano mo, sa kinaukulan? Hindi ba yung ibang tao? Buti pa yung pastor nyo na wala pang sure na mapupunta sa langit. Sasabihin nyo, pastor, ipagdasal nyo yung pinsan ko, pastor. Pastor, yung pinsan ko, pastor.
Umakit ang topak sa ulo. Bakit ba? Bakit ba umakit ang topak sa ulo? Uminom ng Sunrock. Sunrox ininom. Ba't ininom ng Sunrox? Sabi niya, ano daw lasa ng Sunrox? Ininom niya. Sabi ni Pastor, ay, umakit nga ang topak sa ulo. Alam niyo mang Sunrox siya, ba't ininom niya? Talaga umakit ang topak sa ulo. Huwag kang mag-alala kapatid. Ipagdarasal ko siya. Oh, yung pastor nyo, hinihinga nyo ng dasal. Hindi pa nga yan perfecto eh. Wala ngang anyo ng kabanalan yan. Bakit? Yung kanilang, ginagawa kasi, anong ginagawa? Pagitang tao lang ang mga yan. Pagitang tao lang. Oh, pagitang tao lang yan. Sabi ito na, napapakita ng paggalang tulad ng pagbabalik, tulad ng paghalik sa larawan, ng mahal sa buhay o pagyuko bilang respeto sa watawat, ito ay gesto ng respeto, hindi idolatria. Alam niyo bakit ang mga saksi ni Jehovah hindi nabibigay galang sa bandila? Sa kanila kasi, yung pagbigay ng galang sa bandila, yun ay isang idolatria. Kamangmangan pa rin yun. Ha? Kasaysayan at Biblia. Sa unang hari 2:19, lumuhod si Solomon sa harap ng kanyang ina. Hindi dahil Diyosa ang kanyang ina, kundi bilang pagalang. Sa Exodo 25:18-22, ipinag-uutos ng Diyos ang paggawa ng ribultong kerubin sa ibabaw ng Ark of the Covenant. At doon nakikipagtagpo ang Diyos tao. Ibig sabihin, may lugar ang banal na imahe sa pananampalataya. Basta hindi ito sinasambang Diyos. Tama. Konklusyon, ang pagluhod ng Katoliko ay hindi palatandaan ng idolatria kundi isang banal na kilos ng debosyon. Ang tunay na pagsamba ay para lamang sa Diyos at ito'y malinaw na itinuturo at isinasabuhay ng Simbahang Katolika. Yun. Napakaliwanag ng buti pa yung robot na si ChatGPT, alam pa ang totoo, alam pa ang nangyayari. Samantalang ito mga protestanteng may mga utak naman, di naman ginagamit. No. Yun ang ibig sabihin ng talata. Ano ba sagutin yon? Sa ganong paraan ng pagsagot. Hindi porket, what? Charge. You wake up early. It's surprising. You wake up at 7. Sometimes you wake up at 9. Ngayon, ano nangyari? Ano nangyari? Yung ginagawa ng mga protestante sa atin, ginagamit ang awit si Tukisi 4:8 ay isang paraan lamang para pagbintangan tayo ng mali at iparinig sa mga tao na tayo lumalabag sa Biblia. Ang totoo, sila lang talaga yung mangmang. Sila lang talaga ang mangmang. Okay, basa na ako ngayon sa ating mga comment section dito sa ating live ngayong ano na ito? Araw na ito. So, sa comment section tayo sa comment section. Okay. Nasaan na ba ako? Saan ba ako minto kanina? Basa mo na ako comment ha para ano naman yung mga comments yung ma-accommodate ko naman. Okay, ito tayo sa yan. Ito tayo ngayon sa magbabasa ng comment ninyo. Okay. Sana ba ako kanina? Ito. From Linda, Tata Camilo, good morning bro Jando, God bless, watching from Davao City. All my life, maayong buntag bro Jando and everyone, mega live, shout out all. Sabi dito ni, medyo tagal na ako follower sa punto por punto. Medyo natuto na ako konti makipagsagutan sa ibang sekta. Yan ang hinahanap ko. Yan ang hinahanap ko. Yung dumami tayo. Yan ang vision at mission ng punto por punto.
yung dumami ang Katoliko na sasagot sa mga atake ng mga protestante. Kasi itong mga protestante ito, matatapang lang ito pag walang CFD. Pag may CFD, takot. Halimbawa, yung nagla-live doon sa Living Hope Ministry. Puro atake. Pag kinumpronta mo, ay hindi ako nakikipagdebate. Paano bibigyang linaw yung mga katanungan namin? Ayaw mong humarap. Diba? May mga tanong kami sa sa programa mo na binibitaw mong mga salita. Tatanong namin yun, ba't ayaw mong tumanggap? Dapat willing kang tumanggap. Nasa unang Pedro 3:15 yan. Dapat handa tayong sumagot sa mga katanungang may kinalaman sa ating pananampalataya. Tapos ikaw sumasalungot ka. Tuloy natin. Ito naman si Drigos. Sabi ni Drigos, hirap ng mga sulpot na yan, mababasa lang ng gawa ng kamay ng tao, rebulto ng mga santo. Ang iniisip nila, dami daw natin Diyos. Yung mga Pedro Daguhoy, intercession of the saints, pagsamba ba ito sa mga Diyos-Diyosan? Pakisagot bro Jando, hindi yan pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kasi hindi naman Diyos ang mga santo para sa amin. Okay? Hindi naman Diyos ang mga santo para sa amin. So, hindi yan pagsamba sa Diyos-Diyosan. Talaga napakamangmang mo, Pedro Daguhoy. Ba't mo dinugtong kaagad ang Diyos-Diyosan? Wala ka pang napapatunayan. Ang tawag dyan, loaded question fallacy. Wala ka pang napapatunayan. Isinasaksak mo ang bintang mo sa iyong katanungan. Ang tawag dyan, loaded question fallacy. Pedro Daguhoy, kahit anong fallacy pang gamitin ninyo, magtulong-tulong pa kayo. Ilang milyon kayo gagamit ng fallacy. Kahit na ako lang mag-isa, hindi yan uubra. Kasi, ang fallacy will always be a fallacy. Okay? Sabi naman dito ni Daniel Padilla, Uy, Daniel! O sa mga nasa Facebook natin dyan, nanonood sa ating live sa Facebook, gusto nyo bang makita yung mga pinapakita ko sa screen? Dito lamang po sa YouTube ko. Nandito po yung aking pinapakita sa screen. Ito ay Lionsky Manila, Maibutag Bro Jando, suko na noon si Bro Jando sa una, saon man ni mga sulpot gahi og ulo. Amo gina sila bro. Next ay dito. Gusto niyo ba makita yung mga pinapakita ko sa screen? Nandito sa sa YouTube ko po. Ang YouTube ko ay Bro Jando Alabado TV. Okay? Dito naman tayo ngayon sa i-search na lang po sa sa YouTube, Bro Jando Alabado TV. Bro Jando Alabado TV. Lalabas yun. Ang icon ay straight to the point. Yun ang icon. Buksan nyo lang po yun. Nandoon po yung live ko. Makikita nyo lahat ng mga pinapakita ko sa screen. Okay. Naman tayo ngayon. Bienvenido Alba. Good morning, bro JD. Nagtanaw sa Talumo, Davao City. Mabuhay ka, bro. Salamat sa iyong karunungan sa salita ng Diyos. God bless. Ang sakot natin dyan, to God be the glory. Hindi yan kaplastikan ha. To God be the glory. Kung may ginagawa akong tama sa aking programa, to God be the glory. Ito yan. Iba kasi pag sinabi to God be the glory, so, Jando, plastic ka talaga, Jando. Hindi plastic yan. Hindi ka plastikan yan. Kapag may ginagawa akong matino, to God be the glory. Kung may ginagawa akong kalukuhan, sa akin na yun. Okay? Naman tayo ngayon sa sabi ni Pedro Daguhoy, kaya ngayon wala nang 360 idols, Diyos-Diyosan sa Mecca. Yun namang
sa Mecca naman ng mga Diyos-Diyusan, pinatanggal daw ni Muhammad. Pero yung black stone tinira. Ha? Yung mga Diyos-Diyosan sa 360 Idol sa Mecca pinatanggal ni Muhammad pero itinira yung Blackstone. Yung Blackstone dati ginagamit yon para sambahin si Hubal. Kilala niyo si Hubal? Si Hubal ay kabilang sa grupo ng mga daughters of Allah na sina Alat, Manat at Alusa. Yun. Di ba? O, tuloy natin. Ito si Bienvenido, may pag-asa pa ba makabalik sa Pilipinas si Tatay Digong pakisagot. Ano ba naman patapos Tatay Digong dito? Ano ba naman to? Ba't punta? Bujando, tanong ko, literal ba nanganak ang Diyos Ama? Pakisagot. Ang Diyos Ama ay Espiritu. Ang Diyos Ama ay Espiritu. Nang ipinanganak niya si Kristo, Espiritu rin. Ang tawag dyan, spiritual. Ano ba naman yan, daguhoy? Utak naman, okay? Ano ba naman to? Okay. Next. Si Kristo kasi, bago yan nagkataong tao, espiritu yan eh. Bago nagkataong tao, espiritu yan. Saan nababasa ng espiritu yan? Nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ano bang Diyos? Ang Diyos ay espiritu, walang laman at walang mga buto. Ba't si Kristo nagkaroon ng laman ng buto? Kasi nagkatawang tao. Nung siya'y nagkatawang tao na wala ba ang pagka-Diyos niya, nandun pa rin. Talaga utak talaga, pero daguho. Minsan man ito, Alicia. Ba, may tumatawag sa akin ha? Sino kaya ito? Paano ba? Kung pag sinagot ko ito ngayon, mawawala yung live ko sa Facebook. Pag sinagot ko, mawawala yung live ko sa Facebook. Wait lang muna ha. Hindi ko muna sasagutin. Gusto nyo tawagan ako? Para marinig ko yung tawag nyo. Dito nyo ako tawagan sa isang number na ito para marinig ko yung tawag nyo. Wait lang ha. Ano ba number nito? Ano ba number nito? Ito yung number ng isang cellphone na nandito sa harapan ko. Just in case na may gustong tumawag sa akin. Wireless and networks. Mobile network. Ano ba dito? Mobile network. Ito. SIM 1. Ito. Kung gusto nyo akong tawagan ngayon, dito sa number ko na 0927. Kasi hindi ko pwedeng sagutin yung call na yon kasi mawawala yung live ko sa Facebook. Ito yung number na pwede nyo akong tawagan, 0927 132 2268. Ulitin ko ha. Hindi ko pinasagutin yung tawag na yon kasi pag sinagot ko yung mawawala yung live ko sa Facebook. Na mukha ko lang naman nakikita. No? Gusto niyo akong tawagan sa sa live ngayon, ito sa isang number ko sa Globe, ito Globe 0927 132 2268. 0927 132 2268. Pwede nyo ako tawagan dito kapag pag ganito kasi pag tinawagan nyo ako sa number ko sa 0963 533-2807, hindi ako makasagot dyan pag nagla-live yung Facebook. Mapuputol yung live eh. Gusto nyo kong tawagan, dito lang sa isang number ko. Okay? Ito, sabi naman ito ni Alicia. Bilis naman.
Akala ko, akin, hindi pala. Akala ko ikaw ay akin. Ito ko sa aking paningin. Hindi pala akin. Akala ko ikaw ay akin. Okay, tayo ngayon sa kay Fe Alosa. Good morning, all my life. Pero daguhoy, sabi ni Ma'am Hanilet, makakauwi daw si Tatay Digong. Sabi ni Ma'am Hanilet, all my life, hindi ko yan nagawa na halikan ang picture ng BF. Gikambyuan noon og manok. Joke lang. Ayun! Away kuya. Nagising na. Nagising na ang aking prinsesa. Ano ibig sabihin nito? Hanggang dito na lang ako. Pero hanggang hindi pa nagre-reklamo, continue muna ako saglit ha. God's dog, sabi niya, Bro Jando, shout out. Un. Bain. Eat the rice. Drink the milk. Eat the bread. Puro juga pun. Pulo ka pun. Hoy! Dili palabi yung pun. O karon na, ti karon. Palabi yung pun na piti karon. Maingay na sa diban ngayon. God's dog, my lady. Sabi ni Mama Ningning, good morning dyan bro. Afternoon dire. Ay, afternoon wala sa inyo. Good afternoon te. Sabi to ni Berna Ibarsabal, magandang umaga watching from Las Piñas City. Good morning bro JD. Sabi ni Digos, ayaw ng mga sulpot gumamit ng ChatGPT bro Jando. Di daw tunay ang mga sinasabi ng AI. Ay, kung hindi yung tunay sa kanila, mas lalos lang hindi tunay. Kung hindi tunay sinasabi ng AI, mas lalong hindi sila tunay. Kasi sinasabi ng AI, may batayan. Sila walang batayan. Okay. Armando Igoy, God bless us all. Amen. Louis, Lisa Malinaw, good morning Philippines. Good night, Dres Italy. God bless you, JD and family, and also if this take care everyone. Nasaan na ba yun? Nawala. Hala. Okay, magandang morning bro. JD always tune in watching from Uzamis. Uy, taga Uzamis. Mga kababayan ko sa Uzamis, no? Taga Uzamis, ang po Carmen Annex. Drigos. Kaya pala galit na galit yung sinabihan ko ng mangmang ang saksi ni Jehovah. Totoo pala sila mangmang. Sabi ni Roland, shout out bro, good morning. Di na nag-reply si Pastor Living Hope Ministry. Lumang paratang hindi nasagot ng ang statement ko kung sino ang witness na founder nila sa time ni Jesus. Ayun. Sabi naman ni Berna Ibarsabal, replay ko ito kasi na late ako, busy sa work. Ano yun? Busy sa work. Sabi dito ni Berna Ibarsabal, live podcast FB bro JD. Live ko sa FB pero ako lang nawang makita. Ako ning gituyo para ang live sa Facebook, akong giimbitaran. Iniimbitaran ko yung mga nasa Facebook natin na nanonood. Na kung gusto nyo makita yung mga pinapakita ko sa screen, dito lang kayo sa YouTube channel ko. Every 6 in the morning ako nagla-live sa YouTube channel ko, bro Jando Alabado TV. Yun. Okay? Pedro Daguhoy, alam mo ba na if may deliverance sa mga team na exorcism pag na-pray ang Litany of the Saint at Hail Mary, nandyan sila agad. Sabi ng master yung nagsanib sa bata, bro. Master talaga nila, no? Puno daw ang roon ng mga saints and si Mama Mary and ang nauna. Pero daguhoy, Digos, hindi Diyos-Diyosa ng Blackstones. Basahin mo sa Wikipedia. Talaga?
Okay. Jim, Carlo Abante, shout out bro from Kisohon, Bukidnon. Perme ko mananaw ninyo. Ang Blackstone, hindi kinikilala yan na Diyos ng mga Muslim. Ang Blackstone, hindi yan kinikilala na Diyos ng mga Muslim. Kanilang ginagalang. Hindi bilang Diyos. The same sa ginagawa ng Katoliko sa aming mga rebulto. Iginagalang namin ito hindi bilang Diyos. Kaya dapat ang unang makakaunawa sa amin ang mga Muslim. Ha? Kasi meron silang Blackstone na ginagalang. Yung Blackstone naman nila, yun ay may connection doon kay Hubal. Si Hubal ang Diyos-Diyosan. Oh, si Hubal ang Diyos-Diyosan. Okay? Hindi kinikilala ng mga Muslim na Diyos-Diyosan ng Blackstone. Wala naman silang turo na Diyos ang Blackstone. Walang gano'n na turo. Dapat sila ang unang nakakaunawa sa amin. Wala rin kaming turo na ang rebulto namin ay mga Diyos. Kaya Pedro Dagohoy, huwag kang magbintang sa amin na Diyos namin ang mga rebulto kasi ginagalang namin. Pag ginawa mo yan, sasabihin ko rin na ganun din turing nyo sa sa inyong Blackstone. Gawin nyo yan. Yung mo kung anderan ng mo. Sabihin mo na, yung pagsambayan, di yan na ginagawa nyo, di ba? Inahalikan yung Blackstone. Di ba? Kung hinahalikan namin ang aming mga rebulto bilang pagtanda ng paggalang, hindi na ginagawa nyo sa Blackstone. Kaya kung hindi Diyos ng Blackstone nyo, huwag nyong sabihin Diyos namin ang aming mga rebulto. Pareho lang naman tayo ng ginagawa. Ito nyo? Dagoy, naintindihan mo? Okay, next naman. Roland. I am witness bro sa exorcism na yan at lumakas sa paniniwala ko pero Dagohoy at ang sabi ng master nyo, you are all in mind sa exorcism ni Nicola Aubry. Ayun. So ito naman si Dagohoy, sino ang naposes tinutukoy mo? Yung video ni Bado Windel, abangan nyo yung mamayang gabi, palabas na yun. Yung Muslim na naposes. Okay. Ito naman tayo Swerte TV. Good morning, Bro Jando. God bless to all Catholic. Pero Dagohoy, salamat, Bro Jando, sa pagsagot sa tanong ko. Pray, you're welcome. You're welcome. Hey, it's CK. You're welcome to the dam of the bomb of the sea. Hey, it's again. You're welcome. And I'm gonna down the lead. Ano naman to? No? Oy, sa umaga dapat enjoy tayo, ha? Huwag mainit ang ulo. Kasi, magigising ko pa at hindi pa ako nakakapagkape. Okay. Sabi naman ito ni Swerte TV, panalangin din na lahat ng sulpot ay matauhan. 6,000. Lahat na sulpot dapat dyan pa lang ay nakipag-isa na sila. No? Ito naman si Carol Jane Bourbon. Morning bro. Uy! Si Bunso! Natunto ni Bunso yung yung live ko sa YouTube. Wow, Bunso. Ang ganda mo talaga, Bunso. Sabi naman dito ni Jason J. Bro, JD, may tanong ako. Ano masasabi mo sa Efeso 4:11-12? Dito madalas kumakapit ang mga pastoy. Yung Efeso 4:11-12, pag yan ginamit natin, wala silang tama dyan. Bakit? Sabihin mo. Turuan ko yung paano yan sagutin, ha. Makinig kayo mabuti, ha. Tuturuan ko kayo kung paano yan sagutin. Kaya better take note. Mga Katoliko, take note kayo, ha. Tingnan nyo, ha. Tuturuan ko kayo kung paano yan sagutin. Kaya be ready. Efeso 4:11.
O, nakaready na ba kayo? Nakaready na ba kayo? Nakaready na ba yung mga ballpen at ano nyo? Be ready, ha? Eto yan. Paano sagutin ng Efeso 4:11? Buti na itanong yan ni ni yung ating commentator dito. Ayan. Oh, kala ko saynara na. Okay, sabi ganito. Tingnan nyo, ha? Ang pinagkalooban niya, mayroon siyang mga pinagkalooban. Hindi ito ipagkakaloob. May pinagkalooban na. Ha? Ang pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Sa madali salita, sa iglesia niya, naglagay na siya ng mga apostol. Magandang balita. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. So sa kanyang iglesia, naglagay siya ng mga apostol. Yan na. Meron na siyang kinuha ng mga apostol. At binigyan, past tense, at binigyan niya ang ilan ng kaloob. May binigyan na siya ng kaloob. This is newly down. You get it? Oh, flooded na diya. Dito sa likod na. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. So, meron na siyang ginawang mga apostol. Ang iba na may mga propeta, meron na siyang ginawang mga propeta. Ang iba ay mga ebanghelista, meron na siya pinagkalooban na naging ebanghelista. At ang iba ay mga pastor at mga guro, meron na siyang ginawang mga pastor. Ang tanong, itong mga pastor na ginawa niya at nilagay sa kanyang iglesia, pastor protestante ba ito? Tanungin nyo. Bro, tanungin kita bro ha. Yan bang Efeso ba? Ate pag-aralan ng Efeso, okay ka ba ate pag-aralan ng Efeso? Okay kayo. O sige, ate pag-aralan ha. Bro, eto bro. Sabi dyan bro, sa iglesia may nilagay siya ng mga apostol. Tama ba na may pinagkalooban siya na maging apostol? Siya meron. Okay. Sino yun? Yung sina Apostol Pablo. Okay. So, nangyari na pala ito. Next, mga propeta. Di ba meron siyang mga pinagkalooban na maging propeta? Di ba? Oh, meron. Okay. Pastor. Di ba meron siya pinagkalooban na maging pastor? Oh, meron pinagkalooban na maging pastor. Itong pastor nang tinutukoy dito, ito ba yung pastor protestante o hindi? Tingnan mo, magigiba yung kanilang reasoning dyan. Magigiba yan. Ay, hindi. Basta kay pastor. Let's make it specific. Sa panahong ito, may pastor protestante na ba? Yes or no? Giba yung argumento nila. Giba. Ha? Bakit? Alam nila na sa panahong ito, wala pang pastor protestante. Ano yung protestante? Sabi nila, ano yung protestante? Ang protestante, any Christian denomination which was separated from the Roman Catholic Church. Yun ang Protestant kahit sa ang dictionary o encyclopedia mo basahin yan. Ang meaning ng Protestant Church is any Christian denomination which was separated from the Roman Catholic Church. Yun ang protestante. Sabi nila, mali. Ang protestante, yung tumataliwa sa utos ng Diyos. Sabi nyo kagad, saan mo nabasa yan? Pakita nga. Pakita nga. Walang may pakita yan. Ang kadalasan ng sasabi niyan ay mga SDA. Ang mga protestante daw, yun ang mga tumataliwas sa utos ng Panginoon. Kaya sila protestante kasi sila ay nagprotesta. Ganun ba? Ba't sinasabi ninyo fundamental belief ng mga SDA is the fastest growing Protestant denomination? Ibig sabihin pala, kayo pala ang tumataliwas sa utos ng Panginoon kung yan ang ibig sabihin ng protestante. Ganon. Ayan. Paano sagutin ng Efeso 4:11? Sabihin nyo lang,
may nilagay na siyang apostol, may nilagay na siyang propeta, may nilagay na siyang pastor. Tanong, protestante ba yan? Giba na reasoning. Giba na agad ang reasoning. Okay? Yun, dahil doon, giba na kaagad ang reasoning niya kahit na anong gawin niya, gibang-giba na siya doon. Okay, ito naman tayo ngayon sa Carol Jane Bourbon watching. Ito, Bunso, good evening. Good evening na hinoon. Good morning, Bunso. No? Watching from Tigbaw, Zamboanga del Sur, Diocese of Pagadian. Taga Tigbaw, dahil kadiay. Roland, Batang Poses, Pedro Daguhoy. Sabi naman ni Adelfo Sabunod, good morning bro. Latusan nasad ng mga sulpot bro. Mike Ilan Borongan, good morning bro Jando. Carol Jen Bourbon, kumusta ang natkon nila bro? Wako kadto. Hindi ako nakapunta. Hi baby Sainara. Wala pa si Sainara, si Divine nandito. Ate Divine yan bro. Yes, Ate Divine ito. Okay. Ano ba yun? Okay. Pedro Dagoy, salamat po dyan doon sa pagsagot sa tanong ko. Sabi naman ni Roland, alam mo yan Pedro, nagtatanga-tangahan ka lang, palagi yan ang topic dito sa punto. Sabi naman ni Carol Jane Bourbon, shout out sa mga CFD Pagadian. Bro, especially bro, Kidit Boss Tamante. Straight to the point. Okay, thank you. Bunso, Rosel Galano. Oy! Morning time na. Did you drink your milk? Bunso, it's morning time. Did you drink your milk? Okay. Sabi ni Pedro Daguhoy, naiintindihan na kita bro Jando, pero wala kaming intercession sa Blackstone na ginawa nyo sa intercession nyo sa saints nyo. Ayun na pinagkaiba. Kasi ang Blackstone nyo, hindi talaga siya pwedeng mag-intercede. Stone nga eh. Di ba? Pero yung aming mga rebulto na naglalarawan ng aming santo, yung santo pwede mag-intercede yun. Ang stone hindi. Yun talagang pinagkaiba. Pero the same pa rin yung pattern. Iginagalang ninyo, hinahalikan ninyo, pero hindi nyo kinikilalang Diyos. Sa amin naman ganun din. Ginagalang namin, hinahalikan namin, hindi namin kinikilalang Diyos. Kaya kung hindi naging Diyos-Diyosan yung Blackstone ninyo, hindi yung Diyos yung aming mga rebulto. Ganun lang kasimple yun, Dagoy. Okay? Tayo ngayon kay Nonito Muñez. Good morning, bro Jando. Sana magkita tayo sa Natcon dyan sa Tagbilaran. Tagbilaran, always ako dyan. Siguraduhin ko na bago dumating ang Mayo, wala na akong tiyan. Tiyan ko eh. No? Sisiguraduhin ko na bago dumating ang araw na yon, wala na akong tiyan. Yung, tikas-tikas na, di ba? Sa ngayon kasi, laki-laki ko eh. Ano naman to? Sabi naman ni Mama Ningning, tama, enjoy lang, pero may natutunan na din naman. God bless, bro Jando. Ay, nag-i-enjoy lang dito. Pero natututo naman tayo. Okay? Ito naman si Ilsio Pilapil Bujando. Yun, pag kalulong ba sa sugal, possible possessed. Ang tawag dyan, pag nalulong ka sa sugal, demonic obsession yun. Part yun sa demonic obsession. Ang demonic obsession, attack from the inside. Sa utak, negatibo laging isip, puro, ano ba tawag dito? Blasphemous, yung nasa isip. Kasama doon yung pagkalulong sa sugal. Yan ay bahagi ng demonic obsession, hindi pa yan possession. Obsession lang yan. Okay, Dod Sina, good morning bro JDA, watching from Cabadbaran City. Lisa Malinaw, ayan, hindi ka pa pala nagkape. Kape na, baka malamigan ka. JD, magkutoy imong tiyan. Nagkutoy yun, ganina ra. Okay. Kaya nga, kailangan natin matapos sa 7:50 na kasi. Pero Dagoy, salamat bro Jando. Marami akong natutunan sa iyo. Talaga bro, natututo ka talaga bro? Totoo yun? Talaga ba natututo ka? Ba't walang improvement?
to the point. Natututo ka pala, ba't walang improvement? Dapat na improvement. Kung talaga natututo tayo, talagang may improve. Tinan nyo ako, noong quiz day pa, natututo ako every day na nag-aaral ako, nasa sarili ko, natututo ako. Ano nangyayari sa akin? Nagkatoliko ako. Kung talaga natututo tayo, let us show that we have an improvement. A better improvement. Ganun yan, daguhoy. Okay. Total eclipse of the heart. Ay, mali. Di blind pala. Di blind. Nabilisan naman ako ulit. Total eclipse, di blind. Bro Jando, pag-usapan din natin ang birth ni Jesus Christ, December. Ay, nasa ano pa tayo, bro? Nasa Mayo pa tayo. So, malayo pa ang topic yan. Huwag kang magalala. Pag malapit na ang December o sa loob ng December mismo, pag-aaralan na yung birthday of Christ. Kasi wala tayo sa season yan eh. Ang alam ko lang, eto. Nung ipanganak si Kristo, yun ay kasabay ng pagdiriwang ng mga pagano sa kanilang Diyos-Diyosan. Kasabay. Aware ang mga unang Kristiyano dyan. May reference tayo niya na ebidensya na aware ang mga Kristiyano na sa date na yan, dalawa ang ipinagdiriwang na magkaiba naman. Hindi iisa. Para bang ganito? Ang birthday ko is November 29. Mag-ready na kayo. Ha? Ang birthday ko is November 29. Okay? Ang birthday rin ni Paulo Ballesteros ng Itbulaga ay November 29. Ako nag-celebrate. Siya nag-celebrate. Yung family ko nag-celebrate, yung family niya nag-celebrate. Ang tanong, yung sinya-celebrate ba ng family ni Paulo Ballesteros ay birthday ko? Hindi. Ang sinicelebrate nila, yung birthday ni Paulo Ballesteros. Hindi yung birthday ko. Ang sinicelebrate naman ng family ko, yung birthday ko, hindi yung kay Paulo Ballesteros. Kailangan i-distinguish yan. Ang ginagawa kasi ng mga mangmang kasi, ng mga protestante, yung ganito yan eh. Yung birthday ko, sineselebrate doon ng mga pamilya ni Paulo Ballesteros. At yung birthday doon ni Paulo daw, sineselebrate doon ng mga pamilya ko. At sineselebrate, di naman nila kaano-ano si Paulo Ballesteros. Yun ang malaking problema doon. Oh. Okay, so, tapos na tayo. Dahil naman ngayon si Roland, so Muslim ka pala, daguhoy, nakita mo na ba yung topic si Christian Prince, Sam Shamon, si Sira International at Jay Smith? Ito matinding ito, Dati, nung si Christian Prince pa, yung lumalaban sa kanila, lagi sila sabi, show me your face, show me your face. Bago ako haharap, show me your face. Sabi ni Christian Prince, I don't need your face. You don't need my face. Bring me your knowledge. Just bring me your knowledge. Ayaw ng mga Muslim. Sabi nila, dapat show me your face. Nandiyan na ngayon si Sam Shamon. Sam Shamon, may mukha talaga si Sam Shamon. Meron bang Muslim Pilipino na lumaban kay Sam Shamon? Wala. Oh. Itong si Rashid Indasan na laging nagsasabi kay Christian Prince, show me your face. May face naman si Sam Shamon. Tinawagan ba ni Indasan? Nagipagdebate pa siya kay Sam Shamon. May mukha si Sam Shamon. Nagipagdebate ba? Wala. Bakit kaya? Yung kabisado ang Quran, ang surah, ang kanilang mga aral, kabisado, marunong din mag-Arabic, ay nila kalabanin. Tayo na walang alam sa Arabic, tayo yung kinakalaban. Tapos sa debate, nag-Arabic sila. Nai-enjoy na tayo, tinitingnan na tayo nakanganga habang nag-Arabic sila. Hindi pwede yun. I suggest na yung mga Muslim sa Pinas, na mga debater, ang kanilang labanan, si Sam Shamon. May mukha yun, at kabisado niyang aral nyo. Kung sakali mag-Arabic kayo, sabihin na naman na ulit niya, you're doing it wrong. That's not the correct pronunciation. Maganda yun. Si Sam Shamon yung kalabanin yung mga Muslim. May mukha yun. You don't have to say, show me your face. Because his face was already exposed.
Uy, English yun ha. Kala nyo na English yun. Oh. Pedro Dagohoy, oo, pero not trusted sila. Walang prueba, ebidensya, sinabi nila. Kaya isa na ba yun? Nawala. At dahil 7 good morning, huli man ako ay nakahabol din, sabi ni Will Tajeda. Lisa Malinaw, thanks so much, JD, na klaro na yun, I am Catholic and I love you all. Sabi na go, Roland, sino yung Nicola Aubrey? Yung malaki problema yung sino yan. Els Revela Saire, good morning, Brother JD, Total Eclipse, Live Line, good morning, bro. Pag-usapan din natin ng December 25 birthday ni Jesus Christ. Simple lang yan, bro. Si John the Baptist, pinanganak June 24. Gabitin mo ang calculation mo. Si John the Baptist pinanganak sa June 24. Walang protestanteng tumututol dyan. Na si John the Baptist pinanganak sa June 24. Next, matanda siya ng 6 months kay Kristo. Calculate mo yan. Ano resulta lalabas? Okay? Ang lalabas na resulta, December 24. Yun ang magiging resulta sa pag-aaral mo. December 24. Pinanganak ng hating gabi. Oh. Ini 25. Ganun yan, bro. Okay, ito naman tayo ngayon. Kaya ano naman, kay Els Revilla Saire watching from Ormoc City. Rola, not trusted si Christian Prince na scholar ng Quran. Yeah. Si J. Smith, scholar din si Sira International na sa Mecca pa mismo ang bahay nila. Pedro Dagohoy, apostate na sila, Roland, lumipat na sila sa Christianity kaya bias sa sinasabi nila. Ay hindi. Pag lumipat, hindi sabihin bias na. Mali yan. Pag lumipat, possible, yung sinasabi nila, yung kanilang mga nakitang mali sa pinanggalingan nila. Ganun yun. Okay, Roland, hindi nyo lang matanggap, Pedro, ang katotohanan, lalo na ikaw na hindi first language mo ang Arabic. Tama. Hindi nyo first language ang Arabic. Hindi nyo mother tongue ang Arabic. Kaya mas nakakaunawa sa Arabic, sila mas nakakaalam. Jason J, salamat sa sagot sa tanong ko, bro. JD, isang Baptist pastoy naglatag sa akin ng Epeso 4:11-12. Wala pa akong masagot. Ngayon, gamitin mo yung reasoning ko, magigiba yung reasoning niya. All my life, thanks bro Jando. Robert Valier, bro Jando, kumusta yung baha sa inyo? Eto, actually sa totoo lang, ang studio ko lang ang may baha eh. Sa totoo lang, ang studio ko lang ang may baha. Sa labas, wala naman sa labas eh. Studio ko lang mataas ng tubig, alam nyo kung bakit? Kasi sa likod kasi ng pader na ito, may leak ang tubo. Ngayon, yung leak niya pumapasok dito. Yan o. Kaya, lagi problema talaga. Okay, Robert Villa, bro Jando, kumusta yung baha? Ito na, sagot ko na. Carl Jen Bourbon, haha bro, ako na timpla milk ni baby sa Hinara. Ito nga, Miss Milk. Ayan. Okay, tanong tayo kay Roland. Dahil di nyo matanggap, di ba killing ang kanilang hatol? Sabi naman ni Elisio Pilapil Brojando na madeliverance ba siya kasi balak kung bumalik uli dyan para sa anak kong ito. Ay, pwede. Pag na-confirm yan, bro, na-confirm yan na may demonyo, talaga maano yan. Yung obsession kasi, kaya mong i-deliverance yan, yung obsession, tsaka ng minister, ng case officers. Hindi kailangan na exorcist yung demonic obsession, deliverance lang kailangan yan. Carl Jane Bourbon, bro, ninduta i-appeal sa natkon diraoy, layo lang kayo, may nalang makahimamat ako ang uban CFD. Tungha sa natkon Tagbilaran, tungha. O, mahaba pa yun. Next year pa yun, Mayo. Paghandaan mo ng pamasahe yon, Bourbon. Bunso, paghandaan mo ng pamasahe, makakapunta ka ron. At sinisiguro ko nandun si Aljan pagdating mo. Okay.
Yung naman si Pedro Dagohoy, salamat po dyan do. I respect the Roman Catholic faith with my true humble heart. You do respect? Oh, really? If you do respect, and bakit di ko nakikita? Malalaman niyo sa mga ilang araw, basahin ko yung mga comment mo. Natin kung if you do respect Roman Catholic. Kasi kami mga Katoliko kasi, tinan nyo ha, di kami tumatalakay sa Islam to show our respect. Pero pag may Muslim tumuligsa sa amin, sasagot din naman kami. O, di ba? Ganun yun. So, never kayo narinig na tumitira kami sa Muslim. Never. Pero, sumasagot lang kami pag kami tinutuligsa ng mga Muslim. Ano naman tayo, happy birthday, advance bro, dyan do, November 29, wow. Advance to. Sabi niya, advance, happy birthday. Dapat advance din ang gift. Joke lang yun joke lang yun. Pinapatawa ko lang kayo. Okay, Maria Apari, nakaabot jud ko. Hindi mo nikagikan di ay. Totally the blind, babae po ako. Babae po ako. Dada, babae po ako. Babae pala si, si Totally Eclipse the Blind. O sige, Sister the Blind. Okay. Ano tayo kay Roland? Takot sila bro at sabi niya nga ni Pedro, apostate syempre dahil nakita rin nilang kasinungalingan ko i-compare ang meaning ng word sa English na mali pala ang translation. Para bang ganito? Ano nga yung tawag nila doon sa sa parusa sa sa mga nagsiiwan sa Islam? May tawag na doon sa parusa niya eh. Wait lang nga, double check ko lang ulit sa mga files ko ah. Pero yun eh, tawag nila doon sa parusa sa sa mga sa Islam. Islam, H-I-J-H-I-I Islam. Murtad, o yung term na murtad. O, yung term na murtad. Yung bang murtad, tinuturo ba yun bago mag-Muslim yung tao? Halimbawa ganito, sa atin kasi sa Christian muna tayo yung Bible study, pagkatapos ng Bible study, kaya bago yung baptism. 'Di ba? Sa atin 'yon. Sa kanila naman, meron silang pag-aaral na ginagawa bago yung kanilang yung gaganon yung ano na yung kalandaliri, ano tawag, nakalimutan ko tawag nila doon eh. Nakalimutan ko yung tawag nila doon, yung magaganon sila. Ganoon sila, Allahu Akbar, ganoon sila. Doon ba sa kanilang pag-aaral bago maging Muslim ang tao, tinuturo ba yung patungkol sa murtad? Ito malaki tanong ko eh. Pedro Dagohoy, tinuturo ba yung yung murtad bago maging Muslim ang tao? Sabi kasi ni Dave Diaz, hindi tinuturo yan bro. Malalaman mo na lang yan kapag Muslim ka na. Dagohoy, tinuturo ba ang murtad bago mag-Muslim ang tao? Tinuturo ba yan? Kasi hindi tinuturo yan eh. Actually, pagtanungan ko si lang naman, si Dave Diaz pa naman. Baka meron ka bang pagtanungan? At pag tumugma kay Dave Diaz, sabihin, there's something wrong. Dagohoy, tinuturo ba sa tao bago mag-Muslim ang murtad? Kung anong parusa na meron ang murtad? Tinuturo ba yun sa mga tao bago sila mag-Muslim? Ito naman tayo ng Mark Lester. Mark, nawala. Ano ko? Pero Dagohoy, murtad, tama ka bro dyan do. Tinuturo ba yung murtad bro sa sa mga Christian bago mag-Muslim? Meron iba tinuturo, meron ding iba hindi tinuturo. Ba't nila hindi tinuturo, bro? Pero Dagohoy, bakit yung iba din lang tinuturo ang murtad bago mag-Muslim ang tao? Dapat, kailangan ituro yun eh. Mandatory dapat ituro yun eh.
Parang tao, alam nila kung ano magiging resulta pag sila ay may napansing mali at tumalikod. Ha? Dapat ganoon eh. Kasi tayo kasi ano kasi, pagka nakita na may mali pala sa turo, aalis tayo, okay lang yon. Kasi may nakita tayong mali sa turo eh. Halimbawa, nakita ko na hindi pala totoo na ang po pala ang 666, nakita ko maling turo yon. Umalis ako sa SDA. Nakita ko na ang founder namin si Ellen G. White lang pala, hindi naman pala si Kristo. Umalis ako. Dami ko nakitang mali sa turo ng yung hukom investigatiba. Nakita kong mali. Umalis ako. Hindi nila siguro alam ang theology about sa murtad. Hindi yan tinuturo para dadami sila. Kapit bahay ko, mga huli na ang lahat. Kung nga, huli na ang lahat. Muslim ang napangasawa. Yun na nga. Kailangan ituro muna ang murtad bago mag-Muslim. Pero kung sakaling may makita yung mali sa turo ng Islam, may mali siya makita, kaya na lang halimbawa, ang sperm ng lalaki ay nasa pagitan ng kanyang backbone at ng kanyang ribs. Yan ay nasa Quran 86, ayat 6 to 7, na ang sperm doon ng lalaki ay nasa pagitan ng kanyang backbone at ng kanyang ribs. Hindi maniniwala doon. Ang sabi ng science of embryology, ang sperm ay nasa testicles. Nasa testicles. O sa kanilang Quran, ang sperm daw ay nasa pagitan ng backbone at saka ng ribs. Talaga may mali doon. Ngayon, kung makitang may mali doon, aalis yung Muslim sa pagiging Muslim niya. Meron palang murtad pala na naka-ready pala dyan na pataw sa parusa ng murtad. Di wala na siyang magawa kasi nakapasok na siya eh. Dapat dito, pero ang tama, dapat ituro muna ang murtad bago sila mag-Muslim. Dapat ituro yan, bro. Ang murtad. Para alam nila kung ano mayayari in the future kung sakali na bumaliktad sila. Hindi yung doon nila malalaman yung parusa pag bumaliktad na. Ano yun? Sa'yo ha mata MK. Sabi ni Ayan. Si MK ba si Pedro Daguhoy? yung murtad, di ba yung ng murtad? Ito yung sinabi ni sinabi ni Ibrahim Romas, yan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah, binigyan naman tayo ng panahon, buhay, dagdag buhay ng ating tagapaglikha, ang si Allah. Ngayon ay tatalakayan ko po itong murtad, itong subject na murtad. Mga kapatid, I'm apologizing po sa aking background dahil ang hirap po sa aking background. Dito po ako sa bundok ngayon. Hindi kagaya ng ibang pinapalabas na gandang background nila, maganda ang artistic talaga ang palabas na sa mga video. Sa akin wala. Dahil ang in-after ko dito message hindi yung background ko, hindi yung mga artistic na mga mga intro and extra, wala sa akin. Ang akin lang makapagsalita at message lang po ang aking hinahabol. Ang issue ganito, sabi ng mga Kristiyano, ang grabe naman ang sa Islam. Bakit naman ay pag magmurtad, bumaliktad sa reliyon, ay papatayin? Bakit? Una, sagutin ko kayo, batas po ng Islam yan. Batas po ng Islam. Hindi po batas ng Kristiyano. Do not compare our religion to your religion. Kasi sa inyong relihiyon, kahit maglaro sila sa iyong relihiyon, mag-Katoliko sila bukas, mag-Protestante, ang iba naman mag-INC, tatalon-talon, kahit sa isang araw, or dozens of time, tatalon-talon sa relihiyon sa isang araw, ay wala sa inyo, so well and good, sa inyo yan. So wala kami pakialam, ganyan sa inyo. Pero sa aming batas, ay iba po, ganon. Kagaya sa inyong batas, kung kayo sampalin ng inyong kanan, ipasampal ang inyong kaliwa. Kung kayo ay babatuhin, batuhin nyo ng tinapay. Sa inyo yan eh. Sa amin hindi. Hindi ganun eh. Sa amin, we fight for our rights. Don't oppress and do not be oppressed. Fight in the cause of Allah, those who will fight you.
Sabi ng Allah hindi nag-uutos ng si Allah na kung sampalin ang inyong kanan, ipasampalan yung kaliwa. Sa inyo yan Why you compare to us? Gaya for example, ang inyong babae, kahit pabuntisan dyan, pabuntisan dahil hindi naman sa ginagasa, okay lang. Pabuntisan ng inyong babae, okay lang. Ilang beses pabuntisan, okay lang. Sa amin, hindi pwede. Sa batas ng Sharia, hindi pwede. Kahit pa nagkakasundo sila, hindi pwede. Batas po ng Islam yan Bakit you compare? Kung sasabihin, if you compare also, our batas sa inyong batas, sabihin namin, grabe ang inyong batas. Ang dumi naman ninyo. Kumakain kayo ng basura, baboy, kinakain ninyo. Kung wala naman yung hiya ninyo. Mga babae ninyo kahit sino lang gumagamit, hindi kayo nagre-react, hindi niyo pinapatay, ginagamit-gamit lang yung babae ninyo. Grabe naman kayo. Hindi kami magpakialam dahil din yun yan sa inyo. Kristiyano kayo kahit man ang inyong anak ay pinaanakan, ilang beses pinaanakan ng inyong anak, walang problema sa inyo dahil Kristiyano kayo. Sa amin hindi pwede. So if you compare ang aming relihiyon sa inyong relihiyon at i-compare din namin ang inyong relihiyon sa aming relihiyon, ay talagang wala tayong matutunguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, Yan ang sinagot ni Ibrahim Romos. Di pala ako naririnig. Nawala tingog, bro. Ayan. Hindi pala ako naririnig. Yan Tingnan nyo. Sa amin, okay lang lumipat. Kasi si Apostol Pablo mismo lumipat sa Apostol Pablo Siya ay nasa Judaism. Nang nalaman niya may mali sa Judaism, lumipat siya sa Christianity. Naging apostol siya ng Christianity. Kung sakaling tumalikod siya, ang Diyos na bahala sa kanya magparusa. Pero sa Islam, ganito ang turo Sabi nga ni Ibrahim Romas, huwag nyo kami ikumpara sa inyo kasi mga Christian kayo. Kami mga Muslim, sabi ni Ibrahim Romas. Dapat itong bro, dapat itong bro, itong murtad, tinuturo ito before mag-Muslim. Para kung sakali may Muslim na may nakita siyang mali sa aral ng Islam, aalis siya, libre siyang umalis. Dito kasi pag umalis ka, wala na. Anong sabi Grabe naman ang Islam, nilipat ng ibang religion ay papatayin. Nasa kanilang yan Kanilang turo yan. Ngayon, bago ang mga nanonood dito ng mga viewers sa ating live ngayon, bago kayo mag-Muslim, alamin niyo muna ang murtad. Para malaman niyo ano mangyayari kung sakaling dumating yung panahon, may nakita kayong mali, at need kayong umalis, wala na kayong labas. Hindi na kayo makalabas, tinakpa na kayo ng Para bang ganito ba? Palaka, lumungoy sa tubig. Yung tubig na nilangoyan niya, kawali pala. Kawali, kayo naramdaman niya na mainit na yung kawali, kailangan niyang lumabas. Hindi siya makalabas, tinakpa na siya ng ng takip Yun ang doon, yun ang analogy doon. Gusto niyong umalis. Kasi yung tubig mainit na. Isa pwede makalis kasi pag umalis ka, nakatakip na yung takip sa'yo Ayun na ang saynara ko.
Good morning, Sainara. Sainara. Ako, baby, Sainara. Na, hi. Lu. Sainara. Na po? Lu. Sainara. Sainara. Good morning sa inyo. Ako si Sainara. Ako si Sainara. Good morning sa inyo. Babay na tayo? Babay na tayo? 8:16 na. Lagpas ako kumayo. Lagpas na ako. Okay. So, sa lahat ng mga nanonood sa ating live ngayon, thank you po. At ito paano po natututo po tayo at nasasaliksik. Okay. So, bukas po, teka, ano ba itong topic? Na ba ako? Cover, asan yung cover dito? Cover, tapos ito ay nasa 4. So, ano yung 5? Hindi alamin, ano ba yung 5? Pictures, videos, ano yung 5? Okay, bukas po ng umaga, alas 6 pa rin ha? Alas 6 pa rin ng umaga, live pa rin tayo. At ang topic natin bukas ay paano ba natin sagutin kapag ginamit sa atin ng mga protestante ang talatang Gawa 17:29. Yan, maganda to. Pag-aralan natin yung mga ano nila. Lagi. Kababa. Dili ba Sainara? O sige, mag-end na tayo. Oo, mag-end na tayo. Ano eh? Nagibundak ha. Mag-end na tayo. At paalam na po sa inyong lahat. Yan ang tabi bukas ng umaga, alas 6 pa rin ng umaga. Paano ba sagutin ang Gawa 17:29? Paalam na po. And, butang. Ala, ito ara. Nahulog na yung suga. Nahulog na yung bumbilya ko. Yung bumbilya ko na kulay green. Na laglag na. Okay, paalam na po. Bye-bye! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point! To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the